Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at lumalalang maritime challenges ng Pilipinas, umuusbong na naman ang isang mahalagang balita tungkol sa defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Ayon sa ulat, humiling ang Pilipinas ng 5 karagdagang TC-90 patrol aircraft mula sa Japan, at kasama nito ay ang interes na tumanggap ng hindi bababa sa 3 Abukuma-class destroyer escort. Ito ay bahagi ng mas malawak na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng Philippine Navy, na kay tagal nang nangangailangan ng dagdag na kagamitan para tumubon sa napakalawak nilang area of operations. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa isang interview ng Japan Times, kinumpirma ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta na plano ng Pilipinas na magpadala ng Joint Visual Inspection Team sa Japan bago matapos ang taon. Layunin nitong i-check ang 5 available na TC-90 aircraft na retirado na mula sa Maritime Self-Defense Force ng Japan o MSDF. Ayon kay Espeleta, malaki pa ang butas sa maritime domain awareness ng bansa, at kailangan ng mga asset na kayang magpatrol at magbigay ng real-time na impormasyon sa lawak ng ating karagatan. Sa katunayan, tanging 30% lamang ng 2.26 million square kilometer exclusive economic zone ng Pilipinas ang tuloy-tuloy na namomonitor. Ibig sabihin, 70% ng ating maritime territory ay halos bulag o walang sapat na surveillance. Ito ang isang malaking dahilan kung bakit agresibo ngayon ang Pilipinas sa paghahanap ng mga karagdagang aircraft at barko na tutulong magbantay sa ating karagatan. Hindi ito ang unang beses na nagbigay ang Japan ng TC-90 sa Pilipinas. Noong 2017 hanggang 2018, una nang nag-donate ang Tokyo ng 5 aircraft bilang bahagi ng kanilang Official Development Assistance Program. Ang makasaysayang transfer na yun ang unang overseas military aircraft donation ng Japan mula nang baguhin nito ang kanilang defense export rules noong 2014. Ginagamit ng MSDF ang TC-90 bilang pilot training aircraft, pero epektibo rin ito bilang light maritime patrol platform dahil mababa ang operational cost at kayang magsagawa ng wide area maritime surveillance. Para sa Pilipinas, malaking tulong ito dahil pwede itong mag-operate ng mas matagal sa hangin gamit ang mas mababang fuel consumption kumpara sa mas malalaking aircraft. Pagkatapos ng inspection sa Japan, magpapasa ang mga eksperto ng rekomendasyon sa Philippine Navy Headquarters, at mula doon ay magbibigay ng final evaluation ang Department of National Defense. Kung magiging maganda ang resulta, posibleng pumunta na sa next step ang dalawang bansa at simulan ang detalye ng transfer. Kasabay nito, umuusad din ang usapan tungkol sa posibleng paglipat ng Japan ng Abukuma-class destroyer escort sa Pilipinas. Ngayon ay 6 pa ang nasa serbisyo ng Japan, na commissioned mula 1989 hanggang 1993. Nitong Agosto, tumungo ang unang Philippine Inspection Team sa Japan para tingnan ang kondisyon ng 6 na barko. Ito ay bahagi ng mas malaking effort ng Tokyo na tulungan palakasin ang defense capabilities ng Pilipinas sa panahon kung kailan lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa panig ng Philippine Navy, sinabi ni Vice Admiral Espeleta na nais nilang magkaroon ng hindi bababa sa 3 Abukuma-class vessels. Bakit 3? Simple lang ang dahilan. Kung may 3 operational ships, pwedeng mag-deploy ng isa sa karagatan, isa ang nasa maintenance, at isa naman ang ginagamit para sa training. Sa ganitong setup, walang patid ang presence ng Navy sa karagatan, at hindi kinakailangang maghintay ng barko kung biglang kailangan ng mabilisang deployment. Ang Abukuma-class ships ay may capability para sa anti-submarine warfare, isang larangan kung saan limitado pa rin ang ating Navy. Sa lumalaking presensya ng Chinese submarine sa South China Sea, napakahalaga ng ganitong asset upang magkaroon ng mas malawak na maritime situational awareness at deterrence. Pero malinaw na sinabi ni Espeleta na inaasahan nilang hindi lamang ang hull o barko ang maibibigay, kundi pati ang associated weapon system nito. Ang totoong tanong dito, papayagan ba ng Japan ang transfer ng lethal defense equipment, lalo na't mahigpit ang kanilang export regulations?
Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng official transfer offer ang Japan, pero may indikasyon na tinitingnan ng ruling Liberal Democratic Party ang pagluwag ng kanilang export rules. Kung mangyayari ito, mas mapapadali ang pag-transfer ng Abukuma-class vessels sa Pilipinas. Ito ay magiging malaking hakbang ng Japan sa pagpapalakas ng defense partnership nito sa Pilipinas, kasabay ng pagsasabuhay ng Reciprocal Access Agreement o RA na pumasok na sa bisa. Bukod pa rito, tumutulong din ang Japan sa Pilipinas sa larangan ng training tulad ng anti-submarine warfare at intel sharing. Mas dadalas na rin ang kanilang joint exercises at port calls, lalo na ngayong may RANA na approve. Samantala, bahagi rin ng Official Security Assistance Program ng Japan ang pagbibigay ng coastal surveillance radars at iba pang equipment, kabilang na marahil sa susunod ang surveillance drones na kasalukuyang pinag-uusapan sa Tokyo. Ito ay partikular na mahalaga dahil patuloy na tumatatag ang forward operating bases ng Pilipinas, gaya ng bagong base sa Mahatao, Batanes, na halos 200 kilometro lamang ang layo mula Taiwan. Malaki at mabilis ang paglawak ng defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Ngunit habang tumatanggap tayo ng mga asset gaya ng TC-90 at radar systems, maraming eksperto ang nagtatanong, sapat ba ang TC-90 para sa lawak ng ating karagatan, o dapat ay humiling tayo ng mas malaking aircraft gaya ng Kawasaki P3C Orion? Kung magbibigay tayo ng objective na analysis, may dalawang argument dito. Unang punto, ang TC-90 ay low cost, madaling i-maintain at mabilis ma-integrate sa existing operations ng Navy. Pero sa kabilang banda, limitado ang range at endurance nito kumpara sa P3C. Ang Kawasaki P3C Orion ay isang heavy maritime patrol aircraft na kayang magsagawa ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at long-endurance surveillance missions. May mas malakas itong radar, mas advanced na sensors, mas malawak ang range, at kaya nitong mag-operate sa malayo at malalim na bahagi ng karagatan. Para sa Pilipinas na may 2.26 million square kilometer EEZ, malinaw na mas angkop ang P3C para maging backbone ng maritime surveillance. Sa ngayon, ang Pilipinas lamang ay heavily reliant sa small patrol aircraft, drones, at limitadong number ng larger platforms gaya ng NC-212I. Kung talagang nais nating magkaroon ng real maritime domain awareness, mas logical kung humiling tayo ng P3C, lalo na't maraming P3C units ang near-retire sa Japan dahil pumapalit na sa kanila ang mas modernong P1 maritime patrol aircraft. Ang tanong, bakit TC-90 ang hiningi? Ito ay dahil mas mabilis, mas mura at hindi nangangailangan ng malawakang training buhat sa ground crew at pilots. Kung humiling ang Pilipinas ng P3C, mas mataas ang cost, mas kailangan ng specialized training, at mas matagal ang integration. Ngunit kung titingnan ng long-term needs, hindi mapagkakaila na mas strategic ang P3C. In summary, ang 5 karagdagang TC-90 aircraft mula Japan ay malaking tulong sa short term. Pero kung seryoso ang bansa na bantayan ang buong EEZ at magkaroon ng totoong deterrence capability laban sa submarine activity ng China, mas makabubuting simulan na ring itulak ang pagkuha ng mas malalaking platform kagaya ng Japan's P3C Orion. Sa dulo, ang tanong ay kung ano ba talaga ang long-term vision ng Pilipinas, gusto ba natin ng sapat na surveillance, o gusto natin ng full maritime control? Kung ang sagot ay pangalawa, ang pagkuha ng P3C ay hindi dapat option lamang, kundi isang strategic imperative para sa ating national security.